Hello mga bilatibay, ito na nga. Another day, another cake. Ayan, gagawin natin to expectation versus reality syempre. At syempre, ang sigil ko dito ay 8x6, 2,200. Kasi, bakit mahal? Kasi nga, bukod sa magastos yung icing, edible yung kanyang topper, yung kanyang horn, tsaka yung kanyang tenga. Gold luster dust, edible luster dust. Ito ga yung ginagamit kong luster dust ga. Yung premium quality ng luster dust na lagi ko sinasabi sa inyo. Tingnan nyo naman kung gaano siya kakinang once na nilagay nyo na siya sa fondant, diba? Pang mayaman talaga ga, as in edible talaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, medyo pricey yung cake ko, pero hindi to siya pricey ga sa size niya kasi 8x6 na siya, malaki na talaga. Sabi nga ni customer kung baka mayroon daw yung 6x4, kaya nga lang hindi talaga ako gumagawa ng maliit. Bakit? Kasi nga once na gumawa ako ng maliit na cake, gumawa ako ng malaki, pareho lang rin yung huhugasan kong plato, pareho lang rin yung magagamit kong gasol, pareho lang rin yung pagod na gagawin ko, pareho lang rin yung time na magugugol ko dun sa isang cake na yun, di ba? Ganun siya. Yun kaya hindi ako tumatanggap talaga ng maliliit na cake. Yung alam niyo yun, yung lugi na kayo sa pagod, lugi na kayo sa paghugas pa lang ng plato, sa oras, kasi nga lugi talaga, lalo na kapag customized cake is hindi talaga ako gumagawa ng maliliit na cake. Yun yung rason ko talaga, pinaka-rason ko sa lahat-lahat. Kaya sa lahat ng gustong magpagawa sa akin ng maliliit na cake, sorry talaga kasi lalo na customized, lalo na fondant, hindi talaga ako gumagawa lang kasi luging-lugi na talaga, lalo na kaming mga baker alam yan kung ano yung pagod, yung time na ginugugol ba namin sa cake Iba talaga kasi halimbawa yung nag-start pa lang sila, gumagawa talaga sila ng mga maliliit na cake kasi syempre para rin makilala sila, pakita mo na, showcase mo na nila yung talent nila, tapos para may mga makakakita, tapos yun na, dahan-dahan na, sa lahat ng baker, dahan-dahan na kayong tumaas ng kahit ng papaano ng price para naman hindi sayang yung mga pagod at effort ninyo sa mga cakes na ginagawa ninyo. Kasi kapag maliit yung cake natin, tapos mura yung singil natin, tayo yung pagod, tayo yung kawawa bandang huli. Kasi nga pagod na pagod yung kamay natin, pagod na pagod tayo sa pagtatrabaho, 'di ba? Tapos ganun yung mangyayari, wala rin tayong ipon, wala tayong, 'di ba? Ganun yung nangyayari sa ating mga baker. Karamihan ng mga baker, bakit sila, alam niyo bakit sila tumitigil? Kasi nga pagod sila, wala silang ipon, wala silang kinikita dahil bukod sa mga kuripot or inaano yung kanila, yung inaano ba, yung parang binabarat yung kanilang talent. Kaya ang ang gagawin nila is titigil na lang sila. Lugi na sila di ba? Tapos ito nga yung kulay ng cake is light, super light pink lang siya. Hindi talaga siya dark kasi kapag dark hindi na natin magagaya yung design. Tapos may konting violet doon sa pinakababa. Yung pinakababa niya nga is meron siyang parang hindi siya makinis. Kaya nga lang ako pinakinis ko kasi mas maganda to talaga sa unicorn cake talaga is makinis yung design para makita yung mukha niya tapos yung ganda talaga ng cake. Then ang ginagamit lang rin naman natin ditong mga piping tip is 1M, yung open star. Tapos gumamit ako dito ng D66 para kahit papaano is may maganda dito yung pagka piniga-piga ninyo siya, may makikita yan kayo sa gilid mamaya. Yan, D66 yan yung ginamit ko na piping tip. Then ayun lang, ginaya ko na rin siya, may violet, tapos may parang marble siya na yung sa pinakaunahan niya, sa pinakaulo niya dito, yung parang bangs ng unicorn na to is nilagyan ko rin siya ng parang marble. Kaya dun sa nakikita natin sa sample. Doon hindi natin magagaya lahat-lahat kasi nga syempre, kapag iba ang baker na gumawa, hindi, tapos iba rin yung baker, kahit nga ako mismo yung cake na ginawa ko, tapos gagawin ko ulit is hindi ko na siya magayang-gaya talaga. Kasi may ganun talaga tayo, talaga natin, hindi tayo machine, hindi tayo Xerox machine para magaya natin yung isang bagay na gusto nating gayahin. Tapos ayan na nga yung cake natin. Nilagyan ko rin siya ng mga dark color. Hindi ula kasi ako na parang dark color na piping tip na para dyan sa mga ganyan na flowers. Kaya ang ginawa ko ganyan na rin. Open star na rin. Tapos nilagyan ko na rin siya ng dahon-dahon na ganyan yung kulay. Kasi mas maganda yung ganyang kulay lang kasi kapag medyo dinark mo or nilight mo, hindi na siya bagay dito sa ating cake. At tingnan nyo rin yung effect ng edible luster dust, yung premium na ginagamit natin. Sobrang ganda, di ba? Sobrang kinang, sobrang nakakaelegante, sobrang nagiging mukhang mayaman yung cake ng tingnan. Di ba? Kasi nga dahil dun sa sa gold na yan, gold luster dust, kapag hindi mo talaga tinipid yung yung cake mo, mas maganda talaga yung kakalabasan ng mga yung outcome ng ng produkto mo. Tapos dito ako nahirapan Diyos ko. Kasi nga ang hirap na hirap akong ikabit. Yan, tabingi pa nga yan o urong-urong ko pa yan mamaya yan, inurong-urong ko siya pababa Pero parang dito sa video, parang tabingi na siya. Mamaya ayusin ko na lang siya kasi alas 6 pa to gagamitin yung cake. Ayan, sana nabigyan ko ng hustisya yung kanyang gustong cake ni Madam. Pero nga yung pangalan nito, gusto ko sana ilagay na lang to sa drum board. Kaya lang baka magalit si customer kasi nga yung cake na diwan na sample, nandun yung pangalan ni baby. Kaya sabi ko sige, ilagay ko na lang dito sa drum board yung happy 6th birthday. Tapos itong pangalan niya na lang ang ilalagay ko sa harapan. Kasi parang hindi ako nagandahan pag nasa harapan yung pangalan parang wala yung mukha ni unicorn na ganun kaganda talaga. At ito nilagyan ko lang rin siya ng gold luster dust para kahit papaano is magiging mas maganda rin syempre yung cake natin at magaya rin natin yung cake. Hindi naman natin magaya ng hustong-husto talaga, pero sana mabigyan din natin ng hustisya yung cake na pinapagawa ng mga customer natin para naman hindi masayang yung mga perang pinaghirapan nila para ma-provide yung birthday cake na gusto nila para sa kanilang mga anak. O, di ba? Ayan, maganda baga! Ayun ay, nag-download ako ng Masaya Game. Kapag mag-download kayo ng Masaya Game, punta kayo sa mga video ko sa comment section, nandun yung link ng Masaya Game na to. Kapag nag-download kayo nito lang meron siyang 7 pesos agad, pampuhunan mo.
Sa paglalaro pala nito langga, syempre alam nyo kung paano nyo kontrolin yung sarili niyo kasi nakaka-addict talaga yung ganitong mga laro langga. Ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo at syempre yung inyong password, verification code, yung doon isi-send doon sa number ninyo. Pwede na tayong maglaro. Ayan na po. At syempre may free draw sila. Pindutin lang natin ha. Okay, tapos na yung free draw natin. Ayan, pwede kayo mag-cash in ng 15 pesos, pwede kayo mag-cash in ng 55 pesos. May 6 pesos tayo. Ilalaro natin yan ng, mayroon silang Dragon Tiger, Toast Coin, ganyan-ganyan. Marami sila dito mga kalaro langga. Pero syempre yung aking pinaka-paborito is Solar Game. Oh, excited na ako ga. Wait lang. Pula lang natabutan ko ga. Sorry naman. Ayan yung pula. Oh, panalo tayo ga. May panalo tayo. Additional tayong piso. Lang, piso ulit. Piso sa green. Oh, ito na nga natin, try natin kung mananalo tayo sa green. Nakakatakot kasi ano, di ba? Magtaya ng malaki talaga. Sakto-sakto lang ga. Yung aliw-aliwan nyo lang. Ay! Talo ako ga! Ayan, natalo ako. Tingnan natin. Try nga natin. Ready? Ay! Nanalo ko ang 2 pesos ko! May pera na kayong naipon, pwede nyo namang i-cash out gamit yung inyong mga Gcash. At syempre, maging responsable kayo sa perang pinaghirapan ninyo. Kaya ano pang inaantay nyo, pwede na kayong mag-download ng Masaya Game. At dalawa na mananalo ng tag 300 pesos pambili ng bigas ninyo at pang merienda ninyo lang.